this video mga kol, dito na tayo sa Binit. Kakadaong lang ng barko. Tuloy-tuloy na tayo ngayon siguro. Tingnan natin kung ano yung magiging rota natin. So first time natin sa Binit. Check is 5:40 in the morning. So welcome. So magbayad tayo ng 80 pesos na municipal dito sa Binit mga kol. So antayin lang natin si Manny, yung nagdala ng 17 days. Ito yung akyatan ng San Ricardo mga kol. Tingnan nyo. Grabe din yung kurbada. Tingnan nyo yung Innova. Lalanganin. Lalanganin yung Innova. So nabitin sa minivan. Diyan pala dati. Ngayon dito na. Ito yung bagong daan. So pinat nila yung bundok. Ayun. In the morning. Breakfast na tayo. So may problema tayo. Bumalik yung bitwable sa Jimny natin. Ewan ko kung ano yung nangyari. Bakit ganun? Grabe yung alog sa gulong. So yung ginawa lang namin ito is nagpalit kami ng brake pad. Hindi na namin tinis drive. So ngayon is yan yung nangyari. Sabi yung alog, so hindi tayo makatakbo ng mabilis. Kaya dahan-dahan lang tayo. O buti pa yung minivan, walang problema. Tuloy na tayo sa biyahe. Pag ganito yung makikita mo, napakalawak na kabukiran at saka sa gilid napakalawak na karagatan. So nan-air muna tayo ngayon kasi sarap langhapin yung simoy ng hangin mula sa dagat at saka kabukiran. Welcome Agas Bridge. Grabe yung fogs. Ito yung pinaka mataas na tulay dito sa Pilipinas. So wala tayong makikita. Grabe yung fogs. Oh, kahit saan gilid, zero visibility. Grabe. Sarap. Magpalipad sana kami ng drone
Kaso, paano ka magpapalipad yan? May medyo konting ulan, tapos grabe yung fogs. Zero visibility. Anong oras yan? 8:27. So in the morning. So tuloy na lang tayo sa biyahe. Kasi pag lalabas tayo is mabasa pa tayo. Pa naman tayong ligo sa ngayon. Enjoy lang natin yung biyahe para iwas antok. Ayan, so relax muna kami. Medyo nahulog na yung mata ng kasama ko, so tulog muna para at least makaidlip punti. Then bakbakan na naman. Sabi, maulan dito sa Bulog Leyte mga kon. So tulog muna. Grabing ulan, no? So bukas, February 3, birthday natin. Parang 3 taon na nagbe-birthday tayo na wala sa pamilya. Nasa daan tayo. So, bumabiyahe. Pero wala tayong magawa. Kailangan natin unahin yung mga kailangan gawin. Mas priority natin yung business. And laging hindi natin kasama yung family natin every time mag-birthday tayo. Focus muna tayo ngayon sa negosyo kung ano yung dapat gawin natin. Lifetime business. Kahit hindi na tayo nagtatrabaho is gumagalaw pa rin yung negosyo. So, yan yung tinatarget natin. Kasi marami na tayong pinagdaanan. Depression, stress. So, dapat hindi na maulit ang mga ganong bagay. So, dapat matuto na tayo. Hindi kang maging malakas kung hindi mo pinagdaanan yung mga ganong bagay. Wala tayong background sa ganon. Pamilya natin, walang negosyo. Sa bukid lang. Naging thankful din kami sa mga taong naging mga kaibigan namin. Mga advisor. At least nalaman natin na hindi lang pala tayo nakaranas ng ganong pangyayari. So, sila din. Ngayon na tayo. Tama na yung kwentuhan. Grabe ang ulan. Ulan pa rin. Na 11:42 mas pa rin yung ulan, so halos buong Leyte yung ulan. Kanina pa walang tigil. Welcome Tacloban. Ulan pa rin sa Tacloban. Abi baha, oh. Baha na dito sa Tacloban. Nakalaban yung 17 na dala. Kaya na tayo. Ito lang muna ngayon. Pagpawala sa antok. Kaya na tayo. Tapos na tayong kumain. Pagkatapos kumain, inaantok na naman. So, tuloy na tayo sa biyahe natin mga kakol, papuntang Luzon. So, sa ngayon, nandito tayo sa Tacloban. Then, papasok na tayo ng Samar. So, tatawirin na natin yung San Juanico Bridge. Arriving Tacloban City. So, papasok na tayo sa San Juanico Bridge mga kakol. So, si Manny pa rin yung nauna gamit yung DE17 or DR17B. Napakatipid sa gas mga kol. Grabe. Ayan. San Juanico Bridge.
So welcome back Samar. So dito na tayo sa probinsya ng Samar Island. So yung San Juanico Bridge mga kol is yan yung nagdudugtong ng isla ng Leyte at saka isla ng Samar. Sana hindi hindi na rough road dito. Kasi last nung dumaan tayo dito, grabe yung rough road, pero may mga kinonstruct na area. Sana ngayon maganda na yung daan kasi mga siguro last year nang dumaan tayo dito. Nandito na tayo sa Catbalogan City. Ang makita natin nag-foggy din kasi hanggang dito maulan pa rin mga kol. Sa alas 4 na ng hapon. So magpagas na tayo mamaya dyan sa baba. Kasi 2 bars na lang. Ipit talaga yung 70. Parang 6 bars pa yata yung natira. Sa atin 2 bars na lang. Tingnan natin mamaya. Dito kami unang nagkita ni Boy P at saka ni Commander D. Sila paakyat, kami naman pababa. Yan, pagas tayo. Shell. Full tank ulit tayo. So sa atin 2 bars yung natira. Tingnan natin sa 17 kung ilang bar yung natira. Ilang bar? Kaya ginawa ko talaga ang lahat para sa UN siya. 6 bars. Tingnan nyo. 6 bars. Sa atin 2 bars na lang yung natira. Back to minivan na lang ako. Pag may may budget ulit. Kailangan kasi natin bitawan lahat ng sasakyan natin. Except lang dito sa Jimny kasi hulugan naman to. Hindi naman to class, diba? So, yan yung gagawin namin. Actually, yung minidam namin is sold out na kanina. Then, meron pa tayong camper truck, yung 63 natin. At saka yung Hustler natin. Bitawan din natin to. Yun. Full tank, unleaded. Ilang kilometer dyan record? 670. 670. 631 dito sa akin. 631.8. Ano eh? So 40 kilometer yung nawala. So yung napagas natin is 33.6 liters. 50. So 2,050 yung napagas natin dito. Magkano nabayaran mo? 1,170. Grabe yung biyahe. So malapit na siguro. Mga na lang para makasakay ulit ng barko. 145 kilometer para makasakay ulit tayo ng barko. Patuloy na natin yung ating biyahe. So alas 8:10 na, no? So kakakain lang natin. So punta na tayo ng Santa Clara para makabook tayo ng ticket. So dito tayo sa Pascat ngayon mga kol. So kanina doon tayo sa Santa Clara kaso wala pa silang time kung kailan alis. So nagbabas sakali tayo. Dito is meron ng loading ngayon diretso sa Pascat. Nagbabayad na yung natin, si Manny. Dahil swerte tayo kasi nakasakay tayo agad. So, matulog na tayo. So, mga 1.5 oras din yung biyahe mula dito sa Allenport papuntang Matnog. So, tulog muna tayo para makapag-relax din yung mata natin. Kasi mahabang biyahe pa. Almost 500 plus kilometer pa yung lalakbayin natin mula Matnog to Lokban. See you. So welcome back Luzon. So time check is 10:36 in the evening. So nasa Matnog na tayo. Ang bilis. So nakaidlip tayo konti. Tapos nakatulog tayo. Welcome back Quezon. Isang taon din. Nung last natin na punta dito. So mahabang biyahe na naman to. 12 to 15 hours yung babiyahe natin ngayon. Antayin lang natin si Maniboy dito sa labas. Let's go! Boss, idol! Ay. Oh, Kaya ko pa rin.
release namin ngayon. Tapos, yun. So, dito kami sa chill sa Daraga. Nag-relax kami ng mga 2 hours. Tulog kami. So, super goods yung tulog. So, ngayon naman is patuloy tayo sa ating biyahe para makarating tayo ng maaga doon. So, at least, kunti na lang yung natira. So, malaki yung nakuha natin na oras at saka kilometer. So, nakarating pa tayo ng Daraga. Unleaded, full tank. Meron tayong titiring 4 bars. Nag-aircon kasi tayo during natulog. So, naka-andar yung sasakyan natin. So, pagkas tayo dito ng 26.4 liters. So, nasa 116. Good morning! Dito tayo ngayon sa Naga. Natulog kami dito. Kanina dumating kami dito mga alas 5. Medyo parang mahulog yung mga mata namin. Sabi namin na matulog lang tayo ng 1 oras. Pagising ko ng alas 6, nagraradyo ako. Walang sumasagot. Balik akong natulog, alas 7, gising na ako. Radyo ulit ako, wala pa rin sumasagot. Kain muna tayo. Dito tayo sa Naga. 1,034. Sa kabilang unit mga ko, sa minivan is 1,034 km na yung tinakbo. Ngayon, dito naman, malaki na yung diferensya. Dito is 975.5. Malaki na yung diferensya. Dahil yan sa malaki na yung gulong. Tuloy na tayo sa biyahe natin. Papuntang Lokban. So, yung minivan is sa Lokban lang namin yan. After nung tutuloy na kami papuntang Crystal Beach, Zambales, kung saan gaganapin yung Poke Camp Out Season 4. Time check is 10:22 in the morning. Sa biyahe pa rin kami. Grabe yung tibay ng minivan, hindi rin magpapahuli, di ba? 1,000 plus kilometer na yung tinakbo. So, goods pa rin, walang kaka-problema. Malapit na yata tayo sa Quezon Province. Update namin kayo pag pumasok na tayo sa Quezon Province. Kanina is nasa pa tayo? Camarines Sur yata to. Tangkawayan yata next. Yung mga lugar na hindi natin pamilyar. Kasi kadalasan yung mga yung mga main city lang yung laging nababalitaan natin sa TV, di ba? So, Region 4 Calabarzon. So, dito na tayo sa province of Camarines Norte. So, grabe yung daan nila dito. Pag dito yung biyahe nyo, dapat may reserva kayo ng maraming ball joint. Okay na dito. Next naman is yung Quezon Province. Grabe din yung daan doon. In 600 meters, the highway, So, Pan Philippine 116 Highway. km, Lucena, 248 km. So, pasok na naman tayo sa Quezon Continue on Route Province. 1 for 52 kilometers. So, welcome, Calawag. Ganun pa rin yung daan. Dito na tayo sa bypass ng Gumaka. Medyo akyatan din. Medyo mahirap to sa mga truck na sobrang bigat yung karga. Medyo akyatan. First time natin dumaan dito. Gumaka, Quezon Province. Ganda pala dito. Medyo mataas talaga yung to. So downhill. Itong yung paakyat, sila yung galing sa Gumaka yata, 'di ba? Medyo akyatan. Kung makita natin yung ibang sakyan, hindi na dumaan dito. So, dapat mag-ingat talaga dito. Attention to riders. Head toward Anapu Hanalea Road. Continue for 4 kilometers.
ano muna tayo? Lunch break. Try natin kung ano yung pwede natin ulamin dito. Anong ulam? May sinigang na tuna daw. Tuna? Isa sa akin. Talapia na lang, isa. Isa. Ati muna. So pag-gas tayo dito. Magkano? 1,711. So 1,711 yung napagas natin dito sa Atimunan. Ilang liters pa? 30.5 liters yung napagas natin. 2 bars yung naiwan or natira. So pagas na lang natin para sure tayo. Tsaka kung may mga lakad tayo mamaya or bukas is wala nang abala pa. Turn nito is dito kang manok, then diretso na ng Lokban. Diretso na tayo ng Lokban sa Patakim Restaurant kay Sir Katipoy or Sir Roy Villaverde ng Lokban. So, kaibigan natin dito sa Luzon. Kaya lang natin si Manny magpagas siya. Pagas siya kasi kanina hindi siya nagpagas. Tayo nagpa-full tank. Siya ngayon is nag-empty na. Tayo dito sa Luzon, pangalawa na tayo nagpagas. Si Manny is isang beses pa. So, papasok na tayo dito sa Zigzag Road or Bitukang Manok. Yan, makita natin sa harap is yung Mount Banahaw. Kita natin doon, banda. Is yung Mount Banahaw. Yan yung Mount Banahaw. Ang Lokban is located sa paanan ng Mount Banahaw. Kaya napakalamig din sa lugar nila dito. Ganda ng panahon. So welcome back dito sa Lokban, Quezon Province. Malapit na tayo. Pamping-imbot na lang, makapag-relax din tayo. Parinis sa Lokban. So dito na tayo sa Patakim. Saan ba yung Patakim? Doon sa kabila. So makita nyo yung jeepney ni Sir Roy. So titingnan natin yan mamaya. Wala nang rooftop tent ah. Sir. Okay. So, Sir Roy. Juan, taba mo! Ano kang dami na Kakarating mo lang? May-ari ng Patakim. So, meron siyang branch sa Lucena din. So, napakasarap ng pata nila. I-deliver muna natin yung nila natin na DA-70 na sabay natin sa biyahe. So, hatin muna natin para makapag-relax din tayo. So, yan yung unit niya is jeepney din. Then meron din siyang camper van na DE17V Tiptronic. Galing sa atin yun. Then ngayon naman is nag-order siya. Yung kaibigan niya yung order. Attention to riders. Oh, gantay mo daw! Pat alam nila. Happy birthday! Thank you pa. Sa Ate Binay. Siguro. Nice to meet you Nice to meet you pa. Dong! Happy birthday! Thank you, sir. Sir. Kapit ka sa Facebook ay. Yan. Andiyan na yung unit mo. Dalawang gabi na napapanginipan. Yan na. Oo. Basta
17 na may ano na siya, RPM na non-turbo. Latest model na yun. Hindi na siya pasok sa mga may recall. Kasi kung i-research mo yung G17, may recall siya from 15 to 19. Ayun, sa Patakem. Ay, si Buso. Ay, Dito pala kayo. Kailan kayo dumating? Taga rito yan eh. kakarating lang namin.